Nagulat na nga ang publiko matapos lumabas ang revelasyon ni Vice President Sara Duterte na siya umano ay personal na pinagbantaan ng Pangulo na si Kunting Jr. Sa isang pahayag na nawagan si VP Sara sa mamamayang Pilipino na maging mapagmatyaga at ipaglaban ang demokrasya kasabay ng kanyang pagsisiwalat ng seryosong banta sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, may matibay siyang ebidensya na magpapatunay sa bantang ito at kasalukuyan na itong hawak ng mga otoridad para sa masusing imbestigasyon. Dahil sa payag ng pangalawang Pangulo, mabilis na kumalat ang ibang-ibang reaksyon mula sa publiko at mga lider ng gobyerno. Marami ang nagpayag ng suporta kay VP Sara at nanawagang nabigyan siya ng mas mataas na seguridad upang maprotektahan laban sa anumang masamang balak. Samantala, nananatili namang tikom ang bibig ng Malacanang ukol sa isyu na lalong nagdudulot ng espekulasyon sa publiko. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, nananatiling nakatuon ang taong bayan sa magiging susunod na hakbang ni VP Sara. Magiging daan ba ito ng mas malalim na imbestigasyon laban kay Kuting o isang senyales ng mas matinding kaguluhan sa loob ng gobyerno? At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nagugurgur sa kanilang tatlo. Okay? So, tinitwist nila ngayon yan na, yun nga, nasa peligro ang buhay ng presidenteng bangag. Tingnan natin dito. Grabe palangga, talagang nakaka-rimarim ang mga ginagawa nila. Okay, sabi niya, ni bangag. Alright. Governor, ayan talagang mga hayop talaga itong mga to, Okay, mga Jejimon. Okay, ang daming message. So, tinitwist ng mga yawa, ang mga eksena sa banga. Okay. Sabi niya. Okay, sabi ng presidential communication, statement nila. Acting on the Vice President's clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin to gurgur the president if an alleged plot against her. Tandaan nyo ang if, napaka-importante yun yung two-letter word na yan. If an alleged plot against her succeeds. The executive secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Diba? Naalarma daw sila. Any threat to the life of the president must always have taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. What is your opinion? Nasabi ng isang tao ang salitang yun, okay, dahil sa kanyang emotion, high emotion na panggigipit, pero hindi naman niya sinabi na, alam mo, sa ating mga maliliit na tao, na hindi naman tayo abogado, mga palangga, hindi naman niya sinabi na meron na akong kinontak na taga-gurgur at ipapagurgur ko talaga yang tatlong yan. Diba? Okay. Ngayon, nasasabi nila grave threats daw. Meron na akong kinontak na tao kasi gusto ko na ipagurgur yung mga putang inang yan. Ganun ba ang konteksto ng statement? Kaya napakahalaga ng two-letter word na if. Kung magugurgur ako, mga baka ng ina ninyo, meron na akong nakaantabay na re-rest back. Meaning, sa simpleng pananalita, ay Melvin Nakindanom, sa common na pananalita ng common tao, hindi magugurgur yung tatlong demonyo kapag hindi mo ako ginurgur. Ibig sabihin, wag mo akong gagalawin.
nananahimik ako dito, huwag niyo akong kakantiin. Kasi pag kinantin niyo ako, inatasan ko na, actually, I think kakambal ko si Inday. Hindi, totoo to. Sinabi ko to. Actually, may inatasan din ako eh. I swear, hindi ko nga alam eh, pareho kami ng pinaguhugutan ni Inday. Kasi, gusto rin akong gurgurin. Ano ang sabi ko sa inatasan ko? Sabi ko, kapag nagurgur o nasaktan ako ng mga putang inang ito, ako nga hindi tatlo eh, jubusin mo. Okay? Nandyan sa Romania yung taga-gurgur, di ba? Jubusin mo ang mga jutang ginimes. But sa seryosong usapan, mga palaga. Ibig sabihin, pag hindi nila ginalaw si Inday at hindi nila ginurgur, walang gurguran na mangyayari. Pero tinitwist ngayon ng mainstream media na mayroon may plot, okay? Nagugurgurin yung putang inang tatlong yan. Okay? Si Bangag, si Lisa Tanas, at si Tambaluslos. So pagalingan na lang ng abogado pagdating sa korte kung sila ay magsasampa ng kaso. Pero syempre ngayon dahil media blackout, ina-highlight nila bawat word per word ni Inday ay tinitwist nila. So we need people like you, mga kababayan. Again, this is not about Inday Sara anymore. This is about your rights na binababoy ng buwaka ng inang ito. Okay? Banta ba ito sa buhay ni Bangag, ni Lisa Tanas, at ni Tambaluslos? Actually, banta ito sa buhay ni Inday. Kasi magugurgur muna si Inday bago magurgur yung tatlo. Di ba? Pero kung hindi nila gugurgur, akala mo kung sino mga putang inang ito. Itong si Lisa Tanas, yan talaga ang mayroong assassins. Sila ni Robles. Meron po tayong testigo niya na i-forward na po natin dito sa Korte ng Amerika at na-i-forward ko na rin po sa FBI. Okay? Yung 10 million bounty na gusto ako ipagurgur ni Lisa Tanas. Pero dito sa sa sinabi ni Inday, mga kababayan, syempre talagang ititwist nila yan. Na si Inday ay meron na kinontrata na ganito, ganyan. Sino ba ang may banta sa buhay? Banta muna sa buhay ni Inday Sara bago ang banta sa buhay ng mga putang inang mga addictus benedictus. Di ba? Ngayon, doon sa mga sinabi ni Inday, kasi nadudoon nga po ako sa sa Zoom meeting. I hope napanood yun na, no? Yung mga nire-upload natin dyan. Dito nyo, may binanggit si Inday dito na putang ina mo, Lisa. Diba? Nagbigay ka ng envelope. Nagbigay siya ng envelope para ibigay doon sa DepEd, sabi ni Inday. Ang konteksto noon, ang pagkakaunawa ko sa konteksto doon, di ba, pinagbibintangan nila si Inday na kung ano-ano. Bribe yun. Generous allowance na binigay doon sa kung sino mang kasabwat ni Lisa sa ahensya ng DepEd. Remember, dito nakukonfirm natin, okay? Nakukonfirm natin, mga kababayan, na si Lisa Tanas ay talagang nagbibigay ng generous allowance to bribe everyone. Kaya tama kayo, BBM resign, Bangag resign. I'll show you something. I'll talk about assassins tignan natin to. 3 days. Okay. Now. Okay. Ngayon, mga palangga. Hanggang natin, baka may importante doon sa kabila. Hayop talaga, di ba? Hayop talaga itong mga ito.
Ngayon, mga kapalangga, grabe. Pag-usapan po natin, I think hindi ko nabigay ang konteksto kagabi nung sinabi ko. Kasi pag-uusapan natin ang assassins. Sometime, okay. Tinitignan ko lang po yung data. Okay, basahin ko tong sinabi sa akin ng informante natin. Alright. Okay. Kung tungkol po sa panggugurgur, ito, mga kababayan, bibigyan natin ng buong konteksto. Ayon sa ating informante, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Martin Romualdez, yang si Mel Robles, at si Babes Romualdez ay nagtulong-tulong ayon sa ating informer na magpadala ng 3 assassins para patayin ako. Dito. Hindi lang si Inday. Okay. At itong nagbigay sa atin ng impormasyon, mismo ito ay may koneksyon sa PCSO. Now, okay. Ito, Babes Romualdez, makinig ka. Tingnan natin. Aba, nito Okay. Sometimes, in July, itong taon na to, 2024, mga palangga, nabuo ang plano na magpadala ng assassins, yung hayop na si Lisa Tanas na yan, at gamitin ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mandato ng tao sa kanila para manggurgur. Ang sabi ng ating informant dito, mga palangga, ay mayroong 3 tao na inayos ang kanilang visa, ang US visa. Sabi ko sa pagaling yung putang inang Lisa niyan. Inayos, pinaayos ng bangag na gobyernong ito. Okay? At ito ay nakipagtulungan si Babes Romualdez para mag-proceed sa Amerika. Okay? Itong mga assassins na ito. At nakasulat pa nga dito, July ito sinabi, at actually July ko pa ito nalaman. Kaya yung kaso ni Langka, okay, sinabi din dito, pupunta si Langka sa Amerika para mag-file ng kaso sa iyo. Alright? Then, mga kababayan, grabe, ano? Nabasa ang lahat. Okay. So, ayon sa ating informante dito, inayos ang visa, ang visa papuntang Amerika para, ito yung importante. Okay. Nailagay ko na po ito sa aking mga declaration. Actually, ito mga sinasabi dito. At saka sa FBI, na-report na po ito. Alright. Sabi dito, pakisabihan, sabi nga, atok ko ano to, tinext sa kanya pa. Pakisabihan si Maharlika na itong si De Robles, itong gabangag na gobyerno ay nag-hire at nagpadala ng 3 assassins. Ito, 3 yan, 3 assassins to the United States. Okay? Sabi niya pa nga doon, ang entry nila ay, sabi pa nga dito, ay i-facilitate. Okay? Ang entry nila ay facilitate ni Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, pinsan ni Bangag. Mahaba kasi yan palangga Pero kasi yung mga statement na yan, na i-forward natin yan, okay, sa FBI at dito sa mga kaso-kaso nila. Kaya yung assassins na yan, sila ang meron yan. Ulitin ko, dahil sa bangag ang inyong presidente ang namumuno si Lisa Tanas,
Sila po ang may kakayahan na magpadala ng manggugurgor sa akin. Dahil sa galit nila na ipinresent natin ang kanilang pulboronic video ni Bangag. Ano, pagdating dito kay Inday Sara, okay? Ititwist nila. Doon sa mga sa video ni Inday, nakita ninyo kung gaano, okay? Kung gaano kawalang hiya si Romualdez, lahat. Nakita nyo? Yung sabi ko, lahat ng pera, inumum na ni Lisa. O, ano sabi ni Inday? Si Martin Romualdez mismo, na nagsabi nung sila ay during the campaign, nasa eroplano sila, na ayaw maglabas ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ng pera during the campaign kasi inumum na nila. Nilamon nila. Ang di ba? Di ba sabi ko? Inumum na nila. You have to gather, not only as sinusuportahan nyo si Sara, but you support your country, hindi counter you support your future. Nakikita nyo na palangga So si Lisa Tanas, si Marcos Jr., yung mga putang inang yan ang may kakayahan na magpadala ng assassins dahil based on our informant, pinlano nila kaya may nananalo sa loto, maya-maya, ay dyan nila kukunin ang pera sa mga, katulad sa akin, bounty sa ulo ko at paggugurgur sa akin. So sila ang tunay na demonyo. Yan ang tandem. Meron mismo, di ba? Si Sas mismo, na, sa interview natin, na sinabi yan na si Mel Robles, si Lisa Tanas, ay tandem at si Taning, di ba, nakukunin nila ang pera sa PCSO para sa kanilang mga black ops. Hindi nyo pa ba nakikita? Tapos ngayon, ititwist nila si Inday, well, we are very proud that meron tayong Vice President na kayang murahin ang mga putang ina. Hindi na, alam mo kasi, yan doon mo makikita na hindi plastic yung taong yan si Inday Sara. At dyan mo makikita na ang kaibigan walang iwanan. Nakita ninyo? Pero anong ginagawa nila? May mga twist sila. Diyan na jowa daw ni Inday yung si Tate Solaika, yung putang inang Ramon Tulfo na ito. Tagtad ka ng kaputahan. Tagtad ng kajotahan yan. Yung mga Tulfo, wala kayong kredibilidad. Sisirain nyo pa ang buhay. Imagine niyo yung paninira nila, pang titwist nila. Ganon kagago ang gobyernong ito. Ganon sila kawalang hiya. Ganon po ka. Tama ka, Marlica, napakagulo nang umupo si BBM, sabi ni Hannah Zella Channel. Exactly. Sila po ang mayroong kakayahan na magrenta o mag-hire ng assassins. Diba? Kaya dapat kayo ay nasa kalsada na ngayong lahat. Basi bala, madagayan siya kay gamuna ang wala. Okay. Okay, tingnan natin. Tingnan natin kung anong pinag-uusapan nila. Tingnan natin. Wala pa. Wala pa so far magandang activity. Tingnan natin. Nasaan yung Zoom? Ba't wala yung Zoom dito? Preset. Video. Share screen. Bakit wala yung Zoom? Hindi pa ma-share yung Zoom. Anyway, walang Zoom. Hindi ko makita yung Zoom. Anyway, mga kababayan. Doon sa mga statement, okay? Sa mga statement ni Inday, okay? Makikita mo na talagang nabudol talaga siya. Nabudol siya, and reveal niya na talagang, alam mo, pinagtulungan talaga siya. Pinagtulungan, ginamit, tinarantado. Ganito kasi pagbangag, mga kababayan eh. 'Di ba? Ako na mismo nagsabi sa inyo eh. 2 taon na tayo nagdadakdak-dakdak. Yung ginagawa nilang paggigipit kay Attorney Lopez,
hindi po yan makatao. Saan ka nga nakakakita na gabi magre-release ng order, hindi naman national disaster or kalamidad yan para mag-ano sila, magmadali sila or guluhin nila yung buhay ni Attorney Zulaika, and also the fact na kinontempt nila, di ba? Yan ay unconstitutional. Paglalapastangan sa batas. Ano sabi nila? Nag-pour sila Laila de Lima na drama. Well, magkakakampi ang mga yan. Magkakampi ang mga demonyo. Kaya nga sabi ni Karen Dulay, galit na taga Davao, ngayon po luluwas silang lahat, diretso sila sa EDSA. I hope you have to speak up, mga kababayan. Kailangan nyo mag-speak up kasi nakakita nyo yung... but I mean, sana yung mga religious group, yung mga Katoliko, lahat, yung mga kongregasyon, alam nyo, hindi na ito usapin patungkol kay Sara. Usapin kung paano manggipit sa isang ordinaryong tao, isang abogado kay Zulaika Lopez, ang ginagawa ng gobyernong ito. Nakita mo, bumabalik na kayo sa kadiliman. Undeclared martial law, pero tahimik pa rin po kayo. Kayong mga nasa kongregasyon, kayong mga bishops, kayong mga rabbi, lahat kayo. At yung mga high-ranking generals. You have to speak up. 'Di ba? Ang gulo-gulo ng bayan natin dahil meron kayong bangag na presidente. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya nagkakagulo ngayon, hindi dahil sa what? 'Di ba? Hindi dahil dahil si Inday Sara sa 125 million chuchu na yan. Hindi po yan totoo kasi ang target talaga ng bangag na ito, na administrasyon na ito, ay i-wipe out tayong lahat. Lahat na mag-criticize, lahat na mag-attempt na magsalita sa mga kababuyan ng gobyerno ni Marcos ay kanilang gugurgurin. Kaya if you talk about assassins, sino ang assassins? Sino ang assassins dito ni Lisa? Remember sa kanyang interview, sabi niya, madali lang tumawag sa Romania kung gusto nilang magpagurgur. Aaminin ba ni Lisa Tanas na may kinontak ako sa Romania para ipapatay si Maharlika? O ipapatay si Sara? Wala namang aamin, okay, ng mga na demonyo na ganyan. Kaya yung itinura ni Inday na kapag ako ay ginurgur ninyo, may inatasan na ako na gugurgur sa inyo din. Diba? Hindi yan magsastand sa korte, kahit ako hindi abogado, pero syempre, ititwist nila nang ititwist yung mga ganyang klaseng, okay, mga klaseng panelta. Miss Marlica, may envelope nga kaya, okay? Nga kaya, kawawa, tahimik ang Pilipinas. Yung sinasabi ni, kung tama yung context, yung sinasabi ni Inday na envelope, di ba? Nagbigay sila sa ng envelope para ibigay doon sa, sa DepEd na yon. Mahilig siya sa ganyan, okay? Kay Clarita Carlos, di ba, nagbigay generous allowance ang tawag dyan. Okay, ano sabi nito? Basahin natin. Mag-comment kayo. Ano yung mga latest nyo? Sabi ni Cora McGovern, Miss Marlica, may nabasa ako na pinapag-resign na si PBBM ng United Nations due to rampant corruptions. I don't know. I cannot comment. Well, kahit hindi natin nabasa yan palangga, totoo man yan hindi, dapat mag-resign na. Okay, mag-resign na siya or ang mga kabinete niyang merong konti, I don't know kung may dangal pa ang iyang mga cabinet secretaries na yan. Dapat yan ang mag-resign at iwanan na nila ang isang bangag na presidente dahil nakikita naman nilang hangal. Tignan natin si Vilma Santos, yung asawa mo. 'Di ba? Si Ralph Recto. Balita ko nanonood ka pala ng vlog ko. Bago na-appoint yung asawa mo, sinabi mo na totoo naman pala lahat, totoo ang lahat ng sinabi ni Maharlika. Miss Vilma Santos, nanonood ka po pala. Bakit hindi mo hikayatin yung asawa mo, si Ralph Recto, na mag-resign na at magsabi ng katotohanan na ang boss niya ay bangag? Nakarating yan sa akin. Galing sa mga alta dyan, na mga BFF mo.
na nag-uusap kayo tuwing, magkape-kape kayo dyan. O, yaan dapat yung mga kabinete, yung mga cabinet secretary na nakikita ninyo na si Bangag Jr. bago kayo mag-cabinet meeting ay sumising hot. Dapat kayo ang magsimula na lisanin na yang bangag na yan. At nakikita ninyo na binubulyaw-bulyawan na kayo ni Lisa Tanas. Alam ninyo na hindi si Marcos Jr. ang boss nyo, kundi si Lisa Tanas. Dapat kasi mga kababayan sa kanila magmula. Dahil nga sila yung nakakakita. Kaso lang, kung sila ay kumakamal, kung sila ay makakapal ang mukha at talagang gustong ubusin ang pera ng bayan, then, okay? Yan talaga yan ang tunay na nangyayari diyan. May Zoom pero hindi ko alam ba't hindi ko ma-share. Dali lang Gusto ko i-share si Ana nagsasalita eh. I don't know why. Zoom. Zoom. You have to go out. Yeah, you have to go out mga kababayan. Ito na pala. Ay, hindi. Mali. Aha. Kawawa. Sana si Inday Sara ay Oy, mga palangga. Okay. What's happening to Sara Duterte? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!